Hello po sa lahat. Tawagin niyo po akong Inday. 41 taong gulang at taga Zamboanga. Kwento po ito ng tito ko. Gusto po niyang magpadala pero hindi po siya magaling magsulat. Kaya heto at ako po yung pinagpadala po niya. Nakikinig din naman po kasi ako sa inyo, Sir Dan. Kaya nung sinabi po niyang gusto niyang mag-send sa inyo, syempre, pumayag po akong tulungan siya. Lalo at alam ko rin naman po ang kanyang karanasan. Tawagin nga po pala natin si Tito sa pangalang Fernando. At ikukwento ko po itong kwento niya sa paraan na parang siya po talaga ang nagkukwento sa inyo. Malinaw po tayo Ang lugar po namin ay malayong malayo pa po talaga sa bayan. Dekada 80 po nang mangyari itong kwento ko. Kung saan isang liblib pa talaga na barangay, yung barangay po namin noon. Wala pong masyadong masakyan noon. Hindi pa ganun karami ang mga tao. At karamihan sa mga kababaryo ko po noon ay hikaos rin po talaga sa buhay tulad rin po ng pamilya ko. Nagising po ako isang umaga noon, Sir Dan. Nakulang na nga po ng isa yung mga alaga ko pong manok. Iilan na lang nga po yun. Siguro wala na pong 10 noon. Kaya imposible po talaga na nagkamali lamang ako. Kahit nga po ugali ng mga alaga kong manok noon, kilalang kilala ko na po. Merong maingay, merong matapang. Karamihan po kasi doon ay mga tandang. Siguro mga 3 lamang po noon yung mga inahing manok. Siyempre, naggalit po ako. At ang una ko pong ginawa ay pinaghahanap ko po yon. Kahit nga po sa mga kulungan ng kapitbahay, hinanap ko po yon. Yung paborito ko po kasing tandang, yung nawawala noon. Madalas po naming pinagsasabong yon ng mga barkada ko. Katuwaan lang din po dahil hindi po kami nagsusugal. Paano pa nga namin maiisip na magsugal noon? Walang-wala na nga kami noon. Inabot ng hapon at hindi ko po talaga nakita yon. Hindi ko naman po alam noon na nang dahil lang po sa iisang manok, makakaranas po ako ng kakaibang pangyayari sa buhay ko. Kung hindi nawala yon, hindi ko po sana naranasan ang kababalaghang ikukwento ko sa inyo ngayon. Mahilig po akong tumambay noon kasama ang mga barkada ko. Nung gabi din po na yon, niyaya po ako ni Oliver, yung barkada ko po, na tumambay daw muna kami. Problemado po kasi ito sa kanyang mga magulang, na noon ay parang maghihiwalay na nga po. Kabataan pa po namin ito Sa daan po namin doon sa aming tambayan, nakita po namin ang tatay ni Oliver na nakikipag-inuman doon sa isang tindahan sa may gilid ng kalsada. Kapag doon po kami dumaan, alam po namin noon na tatawagin na naman po si Oliver ng kanyang ama at kung ano-ano ang gagawin at sasabihin. Kaya lumiko po kami noon at nagiba po kami ng daan. Medyo masukal po sa daan na yon, pero mas okay na rin po yon para lang po makaiwas sa tatay ni Oliver. Hanggang sa mapadaan po kami sa likod ng isa naming kababaryo at bigla po akong napatigil. Bukod sa antagal na rin po naming hindi nakadaan doon banda, may kumuha rin po talaga ng aking atensyon kung bakit po ako tumigil. May dala pong maliit na flashlight noon si Oliver. Nakasanayan na rin po niya, lalo at madalas nga po kaming tumambay sa gabi. Hindi po niya nakita ang tinutukoy ko, kaya nagtaka po ito nung tumigil ako bigla. At nakita ko po talaga yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam ko ang nakita ko, kaya agad ko pong kinuha ang kanyang flashlight sa kanyang kamay at inilawan ko po doon banda sa may talahiban. Doon ko na nga po nakumpirma yung nahagip po ng ilaw.
Walang iba po yon, kundi yung nawawala ko pong manok. Wala na po yung buhay at tadtad pa po yung katawan nun, na parang wala na pong lamang loob pero yung kulay po ng balahibo. Sigurado po ako na yun nga po yung aking manok. Kahit balot na po ito ng dugo at gutay-gutay na rin po, alam ko po sa aking sarili na yun po yung paborito kong manok. Araw-araw ko po yung pinapakain at binubuhat-buhat pa para isabong doon sa mga manok ng kapitbahay. Kaya hindi po ako pwedeng magkamali. Kung ano man po yung may gawa nun, syempre alam po naming hindi normal. Hindi po yun hayop o kung ano paman. Sa lahat po ng lugar kung saan ko yun pwedeng makita, doon pa talaga, malapit sa may likod ng bahay ng isang kababaryo namin na matagal nang pinag-uusapan na isa raw aswang. Tol, ito yung manok ko. Anong ginagawa nito dito? At bakit ganito na yung sitwasyon? Sabi ko pa po noon kay Oliver. Ang sabi naman po nito, mukhang mabangis na hayop, tol. Pero ang nakapagtataka, wala namang ibang sugat sa katawan bukod sa malaking hiwa sa kanyang tiyan. At talagang lamang loob lang yung kinuha. Sinasabi ko sa'yo, tol, iba yung may kagagawa niyan. Wika pa po noon ni Oliver. Pero bago pa man po ako makasagot, may bigla pong nagsalita sa likuran namin. Gawa ng ano, iho? Wika ng boses sa likuran namin. Sabay mabilis po yung naglakad palapit sa amin para tignan yung hayop na tinutukoy po namin. Walang iba po ito, kundi si Lolo Gimo. Hindi tunay na pangalan. Hindi po kami nakapagsalita noon at agad po akong napatayo. Siya po yung mismong kababaryo namin na matagal nang pinaghihinalaan sa aming barangay. Nang makita po niya ang walang buhay ng manok, ngumisi po ito sandali bago nakapagsalita. Tinapon lang yan dito. May galit siguro sa amin kaya dito tinapon banda para para sa akin na naman ibintang. Hindi ako aswang. Yan ang sigurado ako. Kaya iligpit nyo na yan at alisin dito kung pwede lang. Wika pa po nito. Humiram na lang po ako ng pala noon sa kanila at mabilis po akong naghukay at inilibing ko po yon. Umalis po yung matanda habang naghuhukay po ako doon lang din banda kung saan namin nakita yon. Pagkaalis po niya, Tol, nakita mo ba yung dugo sa suot na t-shirt ng matanda? Meron ding konting dugo sa ilalim ng kanyang damit. Meron ding konti sa paa. Saad pa po noon ni Oliver sa akin. Hindi ko napansin yung sa damit, pero nakita ko yung sa paa nung tinamaan nyo ng ilaw. Sagot ko pa noon kay Oliver. Kung titignan rin po yung dugo, presko pa po yon. Nahalatang ilang minuto pa lang po nang mamatay po yung manok po na yon. Siguro ay nagmadali. Baka nakitang may paparating. Kaya kinuha lang ang kailangan niya at itinapon dito banda. Wika ko pa po noon kay Oliver. Kasi sa totoo lang po, maswerte lang po talagang nahagip po yun ni Oliver doon banda sa may talahiban. Kung hindi po niya inilihis doon yung ilaw, malamang hindi po namin makikita yon doon. Pagbalik namin ng pala noon, mula sa bintana ay nakita kong nakaupo sa isang sulok ng kusina nila yung asawa ni Lolo Gimo. Sa sahig po yung nakaupo Parang may kung ano po itong kinakalkal sa ilalim ng kanilang mesa. Pero hindi ko na po natignang mabuti dahil sinigawan po ako noon ni Lolo Gimo. Oh, ano pang inaantay mo? Alis na.
Sigaw pa po nito sa akin. Kaya umalis na po ako kasama ang barkada ko. Nung nasa may tambayan na po kami, naikwento po ni Oliver na yung tatay daw po niya. Nakita daw na merong kakaibang ginagawa ang asawa ni Lolo Gimo noon. Kaya parang yung tatay lang daw niya yung nagsasabing yung asawa talaga ni Lolo Gimo yung aswang sa kanilang dalawa, at si Lolo Gimo raw yung naghahanap ng makakain nito minsan. Kaso nga lang, ayaw daw talagang sabihin ng tatay ni Oliver yung kanyang nakita. Litong-lito po ako noon. Ako po yung tipong hindi matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Siguro dala na rin po ng hindi pa ako makapag-isip ng maayos noon dahil nga bata pa po ako noon. Ang ginawa ko po, nung sumunod po na kabilugan ng buwan, talagang sinabi ko po kay Oliver na magbabantay ako doon sa bahay ng matanda. Hindi ko naman po akalain noon na sa unang gabi ng pagpunta ko doon ay makakaranas po ako ng hindi ko malilimutan. Niyaya ko po si Oliver noon pero ayaw daw po niya. Sabi ko naman, kung ayaw niya, ako na lang mag-isa. Wala naman po akong balak na kung ano po noon. Nais ko lang po sanang mapatunayan mismo sa sarili kong mga mata. Meron po doon na silong na parang tambakan po nila ng kahoy panggatong. Mga bandang 7:00 pa lang po ng gabi noon, nandoon na po ako. Susubukan ko lang naman po lang na mag-abang doon. Baka sakaling may makita po ako. Siguro mga nasa 10 minuto pa lang po ako doon. Bigla pong dumating si Lolo Gimo. Nag-aabang po ako na may lumabas pero hindi ko po akalain na galing na pala sa labas ang matanda. Meron po itong bitbit na hayop. Sa unang tingin pa lang, halata po na isa na naman po yung manok. Sa isang iglap lang po, biglang ang lakas po ng kalabog sa aking dibdib noon. Labis po na kabang nararamdaman ko noon. Kung titignan po, halata pong patay na po yung hayop po na iyon. Pero parang wala pa pong sugat. Yung tipong parang binalian lang po ng leeg. Papasok na po noon si Lolo Gimo sa kanilang pinto. Nang biglang may narinig po akong nag-aangil sa aking likuran. Habang nakayuko po ako doon sa may silong. Paglingon ko po, hindi ko po inaasahan ang aking makikita. Yung asawa po ni Lolo Gimo. Nanlilisik na po yung mga mata habang nakatingin sa akin. At sa kanya po pala nanggagaling ang naririnig ko pong pag-angil noon. Kitang-kita ko po noon yung unti-unting paghaba ng kanyang kuko, pati na po yung kanyang mga pangil. Sa kaba ko po, hindi po ako makatakbo. Yung tipong parang sa panaginip, na kulang na lang ay gumapang po ako doon dahil hindi po ako makagalaw. Bago pa man po ako makapagsalita o kahit makasigaw man lang, bigla po akong dinumog nun. Sabay agaran po akong sinakal. Hindi ko po makakalimutan yung laway po nito na tumutulo na po sa aking mukha. Akala ko po noon katapusan ko na pero bigla po siyang hinila ni Lolo Gimo palayo po sa akin. Ito na yung pagkain mo. Labanan mo. Ipapagamot ka pa namin doon sa probinsya ninyo, hindi ba? Eto na yung manok. Kainin mo. Pabulong pa po noong sambit ni Lolo Gimo. Naagara naman pong nagpakalma sa kanyang asawa. Nakaupo lang po ako noon sa lupa. At takot na takot pa rin po ako. At hindi pa rin po ako makagalaw. Parang natigilan lang po ako sa bilis po ng mga pangyayari. Tinignan lang po ako ng asawa ni Lolo Gimo at nakahinga po ako ng konti nung humingi po ito ng tawad sa akin.
at nagbalik na po ito sa kanyang normal na itsura. Huwag kang matakot, iho. Huwag mong husgahan ang asawa ko. Hindi naman siya nananakit ng tao. Ilang araw lang siyang hindi nakakain ng hayop kaya nagkaganito. Ipapagamot namin siya. Sa susunod na linggo, uuwi kami sa kanilang probinsya para magpagamot. Paliwanag pa po ni Lolo Gimo noon. Sabay lumuhod po ito sa aking harapan. Nakiusap na huwag ko raw yun sasabihin kahit kanino. Tumango lang po ako noon, sabay tumayo at nagmadali na po akong umuwi. Hindi po ako nakatulog noon pero hindi ko po sinabi kahit kanino. Ilang araw nga po noon ay umalis nga po yung mag-asawa. Yun na po siguro yung kanilang sinasabi na magpapagamot sila. Pero pagbalik po ni Lolo Gimo pagkalipas po ng mga isang buwan, hindi na po nito kasama ang kanyang asawa. Ang sabi po nito nung tinanong ko po, hindi raw kinaya ng katawan ng kanyang asawa nung pinagamot daw nila yon. Ang bigat po ng pakiramdam ko noon sa nalaman ko. Umasa rin po kasi ako noon na magagamot pa kaya iningatan ko po talaga ang kanilang lihim. Nung mabalitaan ko po yon, doon ko na po nasabi sa mga pamilya ko dahil hindi ko na po kaya pang itago. Sinabi ko na wag nilang huhusgahan yung tao at amin-amin lang yon. Hindi po aswang si Lolo Gimo. Yan po ang sigurado ko noon hanggang sa namatay na nga po ito. Siguro hinawaan lang din po ang kanyang asawa kaya ganun po yung nangyari sa kanya. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito at maraming salamat po. Taong 2001, meron po akong maliit na negosyo noon bilang isang bagong kasal pa lamang at nagsisimula ng sarili kong pamilya. Tawagin niyo po pala ako sa pangalang Marlene. Bagong asawa po ako ng panahon po na ito. At itago naman po natin ang asawa ko sa pangalang Ronald. Nakatira kami sa probinsya ng Capiz. Pareho po kaming taga dito. Dito ipinanganak at dito rin po nagkapamilya. Mas bata po ng lagpas 5 taon sa akin ang aking asawa. 18 lang po siya nang mabuntis po niya ako. Habang 23 taong gulang na po ako noon. 5 buwan na po ang ipinagbubuntis ko nang magpakasal po kami ni Ronald. Dahil bata pa nga po ang asawa ko noon, ay nag-aaral pa po talaga siya ng panahon po na iyon. Gusto po niyang tumigil noon at magtatrabaho daw siya para sa amin pero hindi po ako pumayag. Yun din naman po ang gusto ng mga magulang namin. Naituloy po ni Ronald ang kanyang pag-aaral. Kaya nung nanganak na po ako, ay naghanap po ako ng paraan para kumita ng pera, syempre. Tinulungan po ako noon ng mga magulang ni Ronald para sa aking pangkapital. Itong panahon po kasi na ito, nagsisimula na pong umunlad po talaga ang syudad ng Iloilo. Marami na pong nagtatayo ang mga negosyo noon. Nakapagtapos naman po ako kaya gusto ko po sanang magtrabaho doon sa Iloilo noon. Pero dahil nga po tinulungan naman ako ng mga magulang ni Ronald, mas pinili ko pong magnegosyo. May kilala po noon ang nanay ko na meron pong talabahan doon po sa Iloilo. At naghahanap daw po ito ng supplier. Ito pong sinasabi kong talabahan, yung parang resto bar po, yung dating. Pero more on seafoods po talaga yung kanilang mga siniserve. Lalo na po yung talaba. Talabahan po siya kasi originally po, talaba lang po talaga ang kanilang ibinebenta nung nagsisimula pa lang po sila. Nung panahon po na yon, patok na patok po yon dahil wala pa po talagang masyadong ganun noon sa Iloilo. Hindi ko na rin po sasabihin kung saan ba yon banda dahil matagal na rin po yung nagsara. Ang ginawa ko po noon, kinontak ko po sila na
Ako na po ang magsusupply ng talaba sa kanila. Bale, sa Aklan ko rin po yun kukunin. Kahit po kasi seafood capital yung Capiz. Kapag talaba po yung pinag-uusapan, mas marami po talaga at mas mura po doon sa Aklan. Wala pa pong uso yung cellphone noon. Kaya nung ako nga po ang kinuhang supplier, naghanap na rin po ako agad ng mapagkukunan ko po doon sa Aklan. Wala pa pong uso yung cellphone noon. Kaya nung nakahanap na po ako, talagang araw-araw po akong pumupunta doon. Ako po yung kumukuha sa Aklan, tapos kukunin naman po sa bahay ng may-ari po ng talabahan sa Iloilo. Hindi ko na po sasabihin din kung saan yun banda sa Aklan, yung pinagkukunan ko. Bale, pinag-uusapan po agad namin ng kakontrata ko kung ilang sako po yung kukunin niya kinabukasan. At wala na pong bawian yon. Kung ano po ang pinag-usapan, yun na po yun. Lalo at wala pang ang cellphone. Kaya mahirap na pong mag-cancel ng order noon. Kunting paliwanag lamang po ito para mas maintindihan po ninyo yung kwento. May mga pagkakataon po na ginagabi din po ako doon sa Aklan. Kasi nga minsan, natatagalan din po sila sa pag-harvest ng kanilang talaba. Talagang inaantay pa po namin yon ng kuya ko, na siya pong nagdadrive po ng multicab na ginagamit po namin noon. Pag wala naman po ang kuya ko, ako lang din naman po ang nagdadrive. Tumagal nga po ako doon hanggang sa umabot po sa punto na magdadalawang taon na rin po ang aking anak. At may pagkakataon po na sinasama ko po ito sa pagkuha ng talaba doon po sa Aklan. Iyak po kasi ito ng iyak kapag umaalis po ako. Nagre-review na po noon ang asawa ko para sa board exam. Kaya doon po siya nagsistay sa Iloilo. Hindi ko naman po akalain na mali pala talaga ang aking desisyon na isama-sama yung anak ko sa aking mga lakad. Nang minsan pong ginabi po kami, nakatulog po ang aking anak doon po sa loob ng sasakyan. Habang abala naman po kami sa pag-aasikaso doon sa in-order ko pong talaba. Hindi po kasi talaga maiwan yung bata. Dahil iyak nga po ito ng iyak. Lalo at magdadalawang taon na rin nga po ito. Naghahanap na po talaga ito noon kapag wala po ako sa bahay. Nandoon lang din naman po ito at nakasarado naman po yung sasakyan. Kasi kahit multicab lang po yung dala namin, syempre sa may driver's seat po, nakasara naman po yung pinto. Nung nagkabayaran na po at ikakarga na po yung ilang sako ng talaba, nagulat po ako noon dahil may matandang babae po na nakayuko po doon sa loob ng multicab habang natutulog po doon ang aking anak. Binuksan po nito yung pinto at nakayuko lang po ito doon sa aking anak. Medyo kinabahan po ako agad noon nang makita kong parang wala po sa kanyang sarili yung matanda. Hinimas-himas po niya yung ulo ng aking anak. At sobrang lapit po talaga ng mukha nito sa tiyan po ng aking anak na hindi ko po maintindihan kung bakit. Nay, may problema po ba? Excuse me lang po anak ko po kasi yan. Tanong ko noon pero parang hindi niya po ako narinig. Nay, bakit po kayo nandyan? Ano pong ginagawa niyo sa aking anak? Medyo galit ko na pong tono noon. At doon lang po noon ay masmasan yung matanda. Na noon ay nakapasok na po ang kalahati ng kanyang katawan. Doon nga po sa loob ng sasakyan. Agad po siyang napatayo ng diretsyo. At sinara po nito yung pinto ng sasakyan. Iha, pasensya na Medyo nagising kasi kanina yung bata kaya inasikaso ko lang para makatulog ulit. Sagot naman po nito. Nanay po yun ng supplier ko ng talaba. Bale, doon po ako lagi sa kanilang bahay, naghihintay. Nay, mawalang galang na po Pero kinabahan lang po ako ng kaunti kasi
Kakaiba po yung ikinilos po ninyo. Sabi ko pa po noon, at nung sinabi ko po yon, bigla pong nag-iba ang ekspresyon sa mukha ng matanda. Sandali pong nanlisik ang kanyang mga mata. At ang sama po ng tingin nito sa akin. Bago po ito tumalikod nang walang kahit anong pasabi at pumasok po sa kanilang bahay. Kumuha din po noon ng sukli yung anak po ng matanda na kinukuhaan ko nga po ng talaba. Nagulat po ako nang biglang lumapit po sa akin ang isa po sa mga lalaking nagtatrabaho po para sa kanila na madalas pong nagbubuhat ng mga talaba. Ang sabi po nito, "Ate, nakita at narinig ko kayo kanina. Atin-atin lang to Pero wag mo nang dalhin ulit dito yung anak mo. Mukhang kursunada niya. Mahirap na." Pabulong po nitong wika. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko pa po noon. Pero lumabas na po yung anak ng matanda, kaya hindi na po nakasagot sa akin yung lalaki. At nagpatuloy na lang po ito sa pagkarga ng talaba. Napaisip po ako noon habang nagmamaneho pa uwi. Hanggang sa nung gabi po na yan, iyak na po ng iyak ang aking anak at hawak-hawak po nito yung kanyang tiyan. Nung tignan ko po, parang lumaki po yung tiyan ng bata at namimilipit po talaga siya sa labis na sakit. Siyempre, nataranta po ako noon at sinabi ko po yun kila mama, yung nanay po ng asawa ko. Nung sinabi ko pa po yung ibang nangyari, agad pong nagduda na si mama. Mali sila ng kinursunadahan. Tatawagin ko si tatay. Sabi pa po noon ni mama na yung tinutukoy po niyang tatay ay yung lolo Pidring po ng asawa ko. Bakit po ma? Tanong ko po noon. Hindi mo to alam iha pero dating albularyo ang tatay ko. Na ngayon ay lolo mo na rin. Sagot pa po nito sa akin. Madalas ko naman pong nakakausap si Lolo Pidring kung nagagawi po siya doon. Pero hindi ko po talaga alam noon na isa pala itong dating albularyo. Agad nga pong pinatawag si Lolo Pidring at pagdating po niya doon, tinignan po agad nito yung bata. Galit na galit po noon si Lolo Pidring. Binigyan po niya ng paunang lunas ang bata at meron po itong inoorasyon. Nagulat na lang po kami nang bigla pong tumayo si Lolo Pidring. Ayaw niyang basta-bastang bitawan agad ang bata. Bata pa itong apo ko. Hindi niya kakayanin kung gagamitin ko ang kanyang katawan habang nag-oorasyon. Ba't ba kasi hindi mo pinadala yung binigay kong proteksyon sa bata? Tanong po nito kay mama. Pero ang sabi naman po ni mama ay nakalimutan nga po niya. Yun po yung parang bracelet na pinapasuot po minsan ni mama sa aking anak. Nililinaw ko lang po Doon po ako nakatira noon sa bahay po ng asawa ko. Tayo na, dali niyo ang bata. Puntahan natin doon sa Aklan. Kailangan nating siguraduhin na hindi niya gagalawin ulit yung bata. Wika pa po noon ni Lolo Pidring. Nang sinabi niya po iyon, tumangulang po si mama at mukhang seryoso po talaga sila. Kaya kahit 10 oras na po ng gabi noon, talagang bumiyahe pa po kami. Pinuntahan po namin. Mga 2 oras lang naman po yun na biyahe. Nung nandoon na po kami sa loob ng sasakyan, kumalma naman po si Lolo Pidring. Ang sabi po niya, magkakalinawan lang daw sila pagdating namin doon at hindi na raw siya lilikha pa ng gulo. Lalo at yun nga rin daw ang dahilan kung bakit tumigil na siya sa pagiging albularyo dahil ayaw na nga po niya ng gulo. Pagdating po namin doon, may nagiinuman pa po doon sa labas. Pero agad po yung pinaalis ni Edwin, yung kakontrata ko po sa Talaba. Sinanay ba ang sadya niyo rito? Tama ba? Ang sabi niya sa akin, wala siyang ginawa. Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng tawad.
Bungad pa po agad nito na alam po niya agad na yung nanay po niya yung aming sadya. Alam mo kasi pareho kayo. Pero mukhang ikaw yung tipong hindi nananakit ng ibang tao. Sagot naman po noon ni Lolo Pidring na alam niyo na po siguro kung ano po yung kanyang ibig sabihin. Pinapasok po kami ni Edwin sa kanilang bahay ng ganon-ganon lang. Patunay na mabait po talaga ito. Pero yung nanay po nito, galit na galit pa po nung una. Nung sinabi po ni Lolo Pidring na tigilan na ng matanda yung pangaswang niya sa aking anak, nagalit pa po yung matanda at tinatanggi pa po nito. Mas malakas pa nga po yung boses po nito. Samantalang pinipilit pa po sanang hinaan ni Lolo Pidring yung kanyang boses dahil ayaw po niyang mapahiya sila. Nung nagalit pa po talaga yung matanda, may dinukot lang po si Lolo Pidring sa kanyang bulsa na parang proteksyon po o anting-anting o kung ano man pong tawag doon. Nang nilabas po yun ni Lolo, napatras po agad yung matanda pati po yung kanyang anak. Takot na takot po sila doon. Doon na po umamin ng matanda at humingi po siya ng tawad dahil po nadala lang daw po siya. Hindi naman daw talaga sila masama. Nadala lang daw talaga siya ng gabing yon kaya hindi niya napigilan. Binilinan po noon ni Lolo ang anak ng matanda. Nabantayan niya ang kanyang ina at wag silang manakit ng ibang tao. Tumango lamang po si Edwin. At ang sabi po nito sa akin ay maghanap na raw ako ng ibang supplier dahil baka hindi na raw ako komportable dahil sa kanyang ina. Pagkatapos po nun ay agad nga po kaming umalis. Yung tiyan po ng anak ko noon ay bumalik na po sa normal at mahimbing po itong natulog. Simula po noon, sa iba na po ako bumibili hanggang sa tinigil ko na rin po yon pagkalipas po ng ilang buwan. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito at maraming salamat po. Kamusta po sa inyo? Ako nga po pala si Kyle. Tubong Negros. Ang kwento ko po ay nangyari taong 2005. Second year high school ako noon. Ang bahay namin ay sa may tabing dagat. Kaya nakaugalian na naming maligo sa dagat tuwing hapon kapag hindi na mainit. Hanggang dumilim na yon. Aahon lang kami mga bandang 6:00 hanggang 6:30 na. Kasama ko ang mga kapitbahay namin na kaedad ko. Itago na lang natin sa pangalang Tagoy at Dagol. Isang hapon, mag-6:00 na rin nung umahon kami at nagkayayaang umakyat ng niyog at manguha ng buko. Doon din banda sa may tabing dagat. Madilim na rin noon dahil lumubog na ang araw. Si Tagoy ang pinakyat namin dahil siya ang pinakamagaling. Nung nandun na siya sa itaas, bigla na lang natigilan si Tagoy. Napamura ito at bigla niya kaming sinenyasang umakyat din doon. Pero sa pabulong na boses na parang ang kung anumang nakikita niya doon sa itaas ay hindi niya inaasahan. Aakyat na sana din kami pero biglang mabilis na bumaba si Tagoy mula sa itaas ng nyog. At pagkababa niya ay nagsuka ito ng nagsuka. Kung titignan ang direksyong itinuturo niya sa amin kanina, itinutumbok na ng likod ng bahay nila Mang Nestor. Padre de pamilya ng isang mag-anak na lumipat dito sa lugar namin mga 3 taon nang nakakaraan. Agad naming tinanong si Tagoy kung ano ba ang itinuturo niya doon sa bahay nila Mang Nestor. Mataas kasi ang pader ng bahay nila at kung ano man ang nandun sa loob ng mataas nilang bakod, makikita mo lamang mula sa mataas na pwesto. Gaya ng nyog na inakyat ni Tagoy. Nung medyo natauhan na siya ay nagsimula na itong magsalita tungkol sa nakita niya.
Ang sabi niya sa amin, nakita daw niya si Mang Nestor at ang asawa niyang si Aling Gina sa may likod ng bahay nila. Bukas ang pinto ng kusina nila kaya abot ang ilaw sa may labas. Siguro ay kampante naman ang mag-asawa kasi mataas nga talaga ang pader na bakod. Sa banta ko, mga 8 talampakan ang taas nun. At nandun daw sila sa may likod ng pader. Pero dahil mataas din ang niyog, nakikita sila ni Tagoy mula sa pwesto niya. Nung una ay akala lang daw niya ay normal lang na may kinakatay na baboy ang mag-asawa, pero nung napatingin daw siya ulit doon, kitang-kita niya kung paano dinidilaan ni Mang Nestor ang dugo nito sa kamay. Pagkatapos siwain ang tiyan ng baboy. At tinuhugot lang niya mula sa tiyan ng baboy ang lamang loob. Sabay diretsyong kinakain. Nilalantakan daw niya yon na parang isang hayop. Lumapit din daw si Aling Gina na parang takam na takam. Sabay nakipagagawan sa asawa niyang si Mang Nestor. Kaya pala hindi makapagsalita si Tagoy at nagsuka agad ito pagkababa niya. Nung una ay siyempre akala ko ay nagbibiro lang ito o ano. Sa totoo lang, muntik ko pa siyang masuntok noon dahil nagalit ako sa kanya. Si Mang Nestor at Aling Gina kasi ang mga magulang ng noon ay babaeng nililigawan ko. At 2005 na noon, ang akala ko noon ay kalokohan lang ang mga kwento. At kung totoo man ang mga yon ay matagal na silang naubos. Pero hindi man lang yon binawi ni Tagoy. Iginigiit niyang totoo yon. At wala din naman kasi siyang dahilan upang magsinungaling. Bata pa kami noon kaya 2 posibilidad ang naisip namin noon. Ang isa ay impluwensya lang ng mga napapanood namin sa pelikula. Naisip namin na baka kanibal. Yung tipong kumakain ng hilaw na karne at kumakain din ng karne ng mga tao tulad ng mga usap-usapang naririnig namin tungkol kay Mang Nestor. Pero kalokohan yon. Ang isa pa ay baka aswang. Kasi ang sabi nila noon, galing daw sa isang liblib na baryo sa Iloilo ang pamilya. At kahit ang anak nila na nililigawan ko ay maraming alam na kwento tungkol sa mga aswang. Na madalas ay pinagtatawanan ko pa kahit seryoso itong nagkukwento. Pero hindi pa ito sapat na ebidensya para ipagsabi namin kaya inilihim muna namin yon. Hanggang dumating ang araw ng fiesta sa barangay namin. Bisperas ng fiesta ay may mga dumating na bisita sila Mang Nestor. Ito namang anak niya na nililigawan ko ay niyaya ako sa kanila. Ayaw ko sana dahil iniisip ko pa rin ang nakita ni Tagoy. Pero gusto ko kasi talaga ang babae. Kaya nangibabaw pa rin ang kagustuhan kong makasama siya. Kahit medyo natatakot ako sa mga magulang niya noon. Bagay na pinagsisihan ko ng lubos pagkat dito ako nakaranas ng isa na namang kababalagan. Mga bandang 8:00 na noon ng gabi. Nakatambay lang kami sa sala ni Mang Nestor. Oo, pumunta ako sa bahay nila. Kasama kong anak niyang itago na lang natin sa pangalang Joy. Niyaya ko si Joy noon na lumabas kami. At makiosyoso o makisayaw doon sa sayawang nagaganap tuwing bisperas. Pero tumanggi ito dahil hindi daw siya papayagan. Diskarte ko na sana yon para makaalis kami doon sa bahay nila at makasama ko pa rin siya. Pero hindi talaga kinaya eh. Naririnig kong sa may likod ng bahay nila ay may mga nag-uusap. Malamang ay yun ang mga bisita ng papa niya. Maya-maya pa ay pumasok si Mang Nestor. May bit-bit itong planggana na puno pa ng dugo.
balot na balot din ng dugo ang kamay niya. Nabigla siya na may bisita pala si Joy. Agad akong napatingin doon sa kamay niyang balot ng dugo. Pero itinago niya yon sa likuran niya. "James, hindi ba?" Tanong pa niya sa akin. Tumango lang ako at binati pa rin siya ng magandang gabi. Hindi ko akalain noon na kilala niya pala ako. "Wala lang to, James. May kinakatay lang kami sa likod ng bahay. Dito lang kayo ah. Huwag kayong pupunta sa likod." Wika pa nito sa amin. "At isa pa pala, James. Ano ba yung suot mo sa kamay? Kung ako sa'yo ay huhubarin ko yan at baka mapansin niya ng asawa ko. Ayaw niya sa mga ganyang burloloy eh." Dagdag pa ni Mang Nestor. Tumango lang ako pero kasi yung suot kong bracelet ay bigay pa sa akin ng kapatid ni Lolo. Ang sabi niya sa akin noon, proteksyon daw yon sa mga aswang. Sinuot ko naman kasi naalala ko yung nakita ni Tagoy. Sa isip ko noon, bakit naman niya pahuhubarin sa akin? Sa totoo lang, nawiwirduhan na ako noon pati kay Joy. Iba kasi ang mga tinginan nilang mag-ama. O baka napapraning lang talaga ako noon. Pinagpapawisan na rin ako ng malagkit noon. Kaya masama talaga ang kutob ko. Nung nagpaalam na si Joy na gagamit ng banyo, hindi ko na yon pinalagpas pa. Pagkapasok niya sa banyo ay marahan na akong tumayo sa kinauupuan ko. At dire-diretsong tinungo ang pinto para sumibat. Kasi parang mali talaga itong pinasok ko. Tandang-tanda ko pa kung paano ko marahang isinara ang pinto nung nasa may labas na ako. Bukas naman ang gate kaya madali na lang sana. Pero pagkasara ko ng pinto, halos mapasigaw ako sa kaba nung bumangga ako kay Mang Nestor nung tumalikod na ako. Nandun na siya sa likuran ko. At hindi pa rin ito nahugasan ng dugo ang kamay. "Saan ka pupunta, bata? Tatakasan mo ang anak ko? Pagkatapos ka niyang imbitahin dito? At bakit pawis na pawis ka?" Tanong pa nito sa akin. Ano po kasi? Nag-text na po kasi si Papa na umuwi na ako." Sagot ko naman. May cellphone na kasi ako noon. Yung Nokia 3310 pa. Pero hinawakan ako ni Mang Nestor sa balikat. Kahit puno ng dugo ang kamay niya. Naramdaman ko ang lagkit ng dugo sa damit ko. Sabay may ibinulong ito sa akin. "Kung ako sa'yo, bata, lalayuan ko na si Joy. Baka magsisi ka lang at hindi mo kami kilala. Hindi ko makakalimutan itong kawalan mo ng respeto sa anak ko. Alam ko ang mga tingin mo kanina. May masama kang iniisip, hindi ba?" Bulong pa nito sa akin. Napalunok na lang ako ng laway sa sinabi niyang yon. Halos sumabog ng dibdib ko noon sa kaba. Nang biglang makarinig ako ng boses na tinatawag na ako. Boses ni Papa. At nakita ko nga siyang sumisilip sa gate. Laking pasalamat ko noon, Sir Dan. Sabi ko naman po sa'yo eh. Hinahanap na ako. Mauuna na po ako. Wika ko pa. Kahit nanginginig pa rin sa kaba ang boses ko. Nakita kong nakangiti pa si Mang Nestor nung nilingon ko ito. Paglabas ko ng bahay, andun din pala si Tagoy at si Dagol. Sinabi pala nila kay Papa ang nakita ni Tagoy na inilihim namin noon. Agad na pinuna ni Papa ang dugo sa balikat ko pero
Ipinaliwanag ko naman sa kanya at nagmadali kaming umuwi. Pero kung akala nyo ay doon na nagtatapos, nagkakamali talaga kayo. Mga ilang araw lang pagkatapos nun, nagsimula na akong sakitan ng tiyan. Nagsusuka din ako at sobrang nalalansahan talaga ako noon sa amoy ng isda. Pag natutulog ako sa gabi, pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin. Doon na namin naisipang ipatingin sa albularyo ang lagay ko. At mabuti na lang at napatignan kaagad namin yon habang hindi pa siya lumalala. Nung hinawakan pa lang ng albularyo ang kamay ko, agad itong napailing. Bago lang to. Mukhang may gustong manghawa sa'yo ng pagiging aswang, iho. Nayanggaw ka. Wika pa ng albularyo. Sa tenga ipinadaan. Pakiramdam ko hindi naman sa gusto kong hawaan ito. Gusto ko lang yatang magkasakit. Alam nyo kasi, kapag bata pa ang sinubukan nilang pahawaan, talagang hindi yun kakayanin ng katawan at magkakasakit lang ng magkakasakit ang tao. Pero sanay na akong gumamot ng ganito lalo pa at bago lang. Hindi nyo lang siguro nararamdaman pero binibisitahan ka na nito sa gabi. Wika pa ng albularyo. Mga 2 linggo din akong ginamot noon, Sir Dan. May tinatapal ito sa tiyan ko at nagpagawa rin si Mama ng habak para sa akin. Pinagsisiga din ito kami sa gabi. Simula noon, hindi na ako sumubok na ligawan pa si Joy. Hanggang ngayon, kalat pa rin ang iba't ibang usapan tungkol kay Mang Nestor. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Hello po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Ang kwento pong ibabahagi ko ay kwento ng lolo at lola ko. Noong bagong lipat pa lamang sila sa bayan namin sa Antique. Itago na lang natin sila sa pangalang Lola Minda at Lolo Boy. Hindi ko nababanggitin ang mismong barangay pero napakatagal na panahon na itong nangyari. Mga dekada 60 pa. Noong ipinagbubuntis pa lang ng lola ko ang mama ko. Bale, ang mama ko ngayon ay 57 years old pa lang. At ang lola ko naman ay malakas pa ang pangangatawan sa edad na 75. Maaga daw kasi siyang nagbuntis noon pero pinangatawan na naman ni lolo ang responsibilidad niya. Na siyang naging dahilan kung bakit naglakas loob silang lumipat sa Antique. Doon kasi may oportunidad para sa lolo ko. Lalo pa at galit na galit sa kanila ang pamilya ng lola ko noon. Alam niyo naman dati, kapag nabuntis ka ng maaga ay magiging laman ka ng balita sa buong barangay. At syempre parang may halo pang panlalait. Pero kahit ganoon ay pinangatawanan nila lola at lola ang nangyari. At nagsumikap silang makapagsimula ng sarili nila. Nung nandun na sila sa Antique, ang lolo ko ay naging alalay ng isang mayamang incheck na negosyante. Marunong din magmaneho ng sasakyan ng lolo ko. Kaya siya ang kasama kahit saan man magpunta ang amo niya. Bale, 5 araw sa isang linggo. Nandoon siya sa amo niya buong araw at gabi na siya kung umuwi. Ang lola ko naman daw ay abala noon sa pagtatahi at pagbuburda. Kahit papaano ay may bibenta din daw niya ang mga gawa niya noon na nakakatulong din para makaipon sila. Maliit pa lang naman ang tiyan ni lola noon kaya paminsan-minsan ay pumupunta siya sa bayan upang mamalengke. Madalas ay nagtitinginan daw ang mga tao kapag lumalabas si lola. Siyempre ay bagong mukha dahil bagong lipat nga sila. At sila na muna ang tumira doon sa bahay ng kamag-anak ng lolo ko. Caretaker kumbaga. Kasi wala namang nakatira doon dahil
lumipat ang mga ito sa Maynila. Dito na nakilala ni Lola ang naging una niyang kaibigan sa bayan ng Antique. Si Aling Juanita. Isang tindera sa palengke kung saan madalas bumili si Lola ng sariwang isda at mga gulay. Mabait ito at siya ang tumuturo kay Lola kung saan makakamura at ng iba pang mga bagay-bagay. Isang hapon ay naghabol si Lola na makapamalengke kasi balak niyang magluto ng gulay na ibebenta niya kinabukasan. Masarap kasing magluto si Lola at pinayuhan siya ng lolo ko na pwede siyang magbenta ng gulay at iba pang ulam kahit ilagay niya lang sa labas ng bahay nila. Mga alas 5 ng hapon, dumating ang Lola Minda ko sa palengke at namili ng mga gulay. Medyo maingat na si Lola noon kasi medyo lumalaki na rin ang tiyan nito. Nung tapos na siyang mamili, may lalaking nag-alok sa kanya kung sasakay ba siya sa pedicab nito. Sa unang tingin ay parang manyak daw ito dahil taas baba ang tingin niya kay Lola, pero dahil matanda na daw ang lalaki, mga nasa 60 years old na, inaawa naman ang lola ko. Lalo pa 18 anyos lang din ang lola ko nung mga panahong ito. Tay, ihatid niyo na lang po ako. Pakitulungan na lang po ako dito sa mga dala ko. Wika pa daw ni Lola Minda. Sige, Iha. Parang bago ka dito ah. Nagbabakasyon ka lang ba o dito na kayo nakatira? Mukhang mga 5 buwan na yung dinadala mo ah. Tanong naman ang matanda. Opo. 5 buwan na. Bale, dito na po kami nakatira. Sagot naman ng lola ko at sinabi na nito kung saan siya ihahatid. Ngumiti lang daw ang matanda at nagsimula nang magpadyak. Marami daw tanong ang matanda sa daan nila pauwi. Tulad ng kung anong trabaho ng asawa ni Lola at kung may iba pa silang kasama sa bahay nila. Simula daw noon ay siya ulit ang sinakyan ni Lola. At nagkwentuhan din daw sila ulit sa daan pauwi. Kasi panatag naman ang loob ng lola ko sa matanda. Dahil nakakaawa naman daw ito at parang mabait naman. Nalaman na rin niya ang pangalan na itago na lang natin sa pangalang Lolo Julio. Hanggang sa isang araw ay nabanggit ng lola ko sa kaibigan niya ang tungkol sa matandang nagpepedicab. Balak daw sana ni Lola na doon ulit sumakay sa kanya. Pero hinila siya sandali ni Aling Juanita sa gilid at may ibinulong daw ito. Alam mo Minda, mag-iingat ka dyan kay Lolo Julio. Maraming nagsasabing kakaiba daw ang matanda na yan. Aswang daw ang matandang yan. Nagbubuntis ka pa naman. Basta wag mong dalasan ang pagsakay sa kanya. Babala daw ni Aling Juanita. Kahit hindi naman naniniwala ang lola ko noon sa mga ganon, minabuti niyang mag-ingat na lang tulad ng sabi ni Aling Juanita. Nung umuwi na si Lola, nagbingi-bingihan na lang daw muna ito nung tinatawag siya ni Lolo Julio. Tapos sa iba na muna siya sumakay. Nung gabi na ay naikwento yun ng lola ko sa lolo ko. Ang lolo ko ay likas na naniniwala sa mga aswang dahil sa Antique ito lumaki kaya't pinagsabihan niya ang lola ko. Nung patulog na daw sila, bigla silang nakarinig na parang may mabigat na bagay na tumungtong sa malaking sanga ng mangga sa gilid lang ng bahay nila. Halatang halata yun kasi sumayad na ang sanga sa pawid nilang bubong. Nahalatang may mabigat na bagay na biglang humapon kaya humapay ang sanga sa bubong ng bahay. Sandali silang natahimik at nagmatsyag. Tapos sumigaw na lang daw bigla ang lolo ko. Kung sino ka man na nandyan sa taas ng puno, wag mo nang antaying lumabas ako dyan. Kilala ka namin.
Sigaw pa daw nito. Pagkatapos daw nun, bigla na lang parang may lumipad mula doon sa sanga ng mangga. At ang tanging narinig daw nila Lola ay ang napakalakas na parang tunog ng ibong uwak. Nasundan pa daw ang gabing iyon. Minsan ay nakakarinig sila ng mga kaluskos sa dingding ng bahay nila. Kapag lumalabas naman daw si Lolo para tignan ay wala naman daw itong nakikita. Hanggang sa isang hapon ay may kumakatok daw sa pinto ng bahay. Nagulat siya kasi si Lolo Julio ang nandun sa labas. May dala daw itong maong na pantalon. Nabalak daw sana nitong ipa-repair kasi alam niyang may makina si Lola at marunong itong magtahi. Habang nagsasalita daw si Lolo Julio ay nakakapagtakang ang paningin nito ay nakatutok lang sa siya ng lola ko. Napakabango talaga. Pabulong pa daw na wika nito. Medyo kinilabutan na daw si Lola noon. Anong sabi mo, Lolo Julio? Tanong pa daw nito. Wala. Ang dami mo palang tanim na bulaklak. Palusot daw ng matanda habang iniabot kay Lola ang gusto niyang ipaayos na pantalon. Pero tumanggi na daw si Lola noon at nagsabing hindi na muna siya mananahi dahil sumasakit ang balakang niya sa ipinagbubuntis nito. Nung sinabi daw yun ng lola ko, biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Lolo Julio. At parang nagalit daw ito. Aba, iha. Mukhang totoo nga ang napansin kong iniiwasan mo ako Hayaan mo. Madalas naman ako mapadaan dito Bibisitahin kita. Hindi naman ako masamang tao Nga pala, nandito ba ang asawa mo? Tanong pa daw nito. Habang sinasabi daw niya yon ay nagkataong lumabas na ng kwarto si Lolo. At sinenyasan niya si Lola na sabihing wala siya doon. Para akalain ng matanda na mag-isa lang si Lola nung araw na yon. Nagkataon kasi na hindi siya pumasok kasi nag-aalala siya kay Lola. Wala po Lolo Baka anong oras pa mamayang gabi yon makauwi. Kasi abala sila ng amo nila. Kunwaring sagot naman daw ng lola ko. Ngumiti lang daw ang matanda na parang natuwa siya na mag-isa si Lola. At nagpaalam na itong umalis. Nung hapon din na yun ay nagasa ng itak si Lolo. Hindi ito basta-basta lang na itak. Kahit medyo maikli ito ay gawa ito sa tanso. Galit na galit daw si Lolo noon at magbabantay siya magdamag. Lalo pa't sigurado siya na aswang nga talaga si Lolo Julio. Wala pang kuryente noon sa lugar nila Lolo at wala pa rin namang mga telebisyon noon. Kaya maaga talaga natutulog si Lola. Madalas ay natutulog na siya kasi kahit nakalakang pinto ay may susi naman si Lolo. Dahil madalas daw ay gabing-gabi na ito kung umuwi. At siguradong alam yun ni Lolo Julio kaya sasamantalahin niya yun. Wala siyang kaalam-alam na mga bandang 8:00 pa lang daw yata ay naghihintay na si Lolo sa pagdating ng matandang aswang. Maya-maya pa ay narinig nila Lola ang mahinang tunog ng parang ibong uwak. Nakakapit pa daw si Lola noon sa braso ni Lolo, habang hawak-hawak naman ni Lolo ang kanyang itak. Naglakad si Lolo papunta sa may kusina nila, kasi parang doon banda tumigil ang tunog ng ibong uwak. Nagsisitayuan ang balahibo ng Lola at Lolo ko noon at amoy na raw nila ang napakabahong amoy. Patunay na nasa paligid lang ang aswang. Wala itong kamalay-malay na nakaabang na rin ang lolo ko. Maya-maya pa ay narinig nila Lolo ang marahan pero madiing tunog sa pawid nilang bubong.
Marahan itong tinutungo ang direksyon papunta sa kwarto nila Lola. Doon ay mabilis na umakyat ang lolo ko sa pader, dala-dala pa rin ang itak. Balak nitong tagain ang aswang sa itaas ng bubong. Ang lola ko naman ay hawak-hawak lang ang rosaryo at nagdadasal. Nang matsyempo ang saktong nasa itaas na ni lolo ang naglalakad sa bubong, mabilis na yung tinusok ng paulit-ulit. Pinagtataga niya yun. Tumatagos lang ang itak sa pawid habang galit na pinagtutusok yun ng lolo ko. At pinagmumura niya ito. Hindi na daw napigilan ng lola ko na sumigaw nang makita niyang tumatalsik ng dugo mula doon sa itak. Nakumpirma nilang tama nga ang hinala nilang aswang nasa bubong nung marinig nila ang malakas nitong pagsigaw dahil sa labis na sakit. Dinig na dinig din nila ang paggulong nun hanggang bumagsak yon sa lupa. Agad na bumaba si lolo at lumabas para tignan, pero tanging nagkalat na dugo lang ang inabutan nito. Galit na galit si lolo noon kasi hindi niya ito natuluyan. Hindi siya matahimik kasi hindi niya napatunayan. Pero kinabukasan, binalita na lang ni Aling Juanita kay lola na usap-usapan daw ng mga nagpe-pedicab na natagpo ang patay daw si Lolo Julio sa harap ng bahay nito. Malamang ay hindi na ito umabot sa pag-uwi niya at siya talaga ang aswang na nataga ng lolo ko. Maayos namang naipanganak ng lola ko si mama. Pero hindi nila makakalimutan ang tungkol kay Lolo Julio. Hanggang dito na lang po. Salamat.